Maria Josefa Aurora Bautista after some time. The two could make the house chaotic. They were two kids, you know. But the Rivadulla family brought little Maria to church every week. And at 7 a.m., little Maria, all dolled up, would be knocking at their door every Sabbath morning. The whole family was still super busy preparing breakfast and getting dressed for the grand rest day of the Lord. And there, Maria would be running around the house, playing ear-piercing noise at the piano. For Maria didn't know so many things. And their kindness for a little lost soul, pure family love. For many years, Rivadulla family took in Maria and Joey. The two girls had to grow, of course, and time changed, and the two naughty girls grew. Maria and Joey's family had to move to another place. The two girls grew, but they never forgot the Rivadulla family. How could they? The love they found in the Rivadulla home taught them faith and kindness, and how warm food at family dinners can also warm little hearts, little souls, and Rivadulla family taught that love can heal. Rivadulla family taught that true love stays in the heart forever. Rivadulla family taught that when love is real, it is beautiful. Thank you, Auntie Ides. Thank you po, Uncle Abel. Life has been so much of a challenge, but your love reeled me in. It was the sting of love that made little Maria Sky able to soar all this time. Ito po ang patotoo ni Maria. Maria, kung saan ka man naroon, ay narito. Nagpakita kung paano ang pagmamahal sa iyo ng Rivadulla family. At ito, hindi mo malilimutan. Ang full name po ni Maria ay Maria Jane Bautista. Ngayon po naman, ang babasahin po ay from Sister Shirley Fidacan. Good afternoon. I am sending a message, hopefully to be read during your mom's service. Greetings and prayers from me, Shirley Fidacan, the only surviving worker during my time before I resigned from the Philippine Publishing House. Periodical department where we worked together for many years. We have survived the ups and downs of our department with our former periodical staff, Gloria Orbe, as our former periodical department, and I was the youngest of the group, so I considered all of them my older sisters. And Ate Aida was just so good to me, treated me like a younger sister, have watched her care for her children as they grow, and we had awesome memories together in church, at work, and in all our family gatherings and activities. She was a patient, loving, caring, and jolly person, and I will miss her. But I will always cherish our precious moments together with her and her family. May we all Mama, I think I'm still in the denial stage that you are gone now. I will never forget how during our school breaks, we'd always spend our vacation at your house. You taught us so much, especially household chores, and you never allowed us to leave the table until hindi pa ubos ang nasa plato. Kapag mag-aabot ka lagi sa amin, laging nakatiklop at patago. Even after I got married, you still continued giving. Some of your relatives may say we are not yours, but for me, you are my mama. My mama and papa who faithfully followed Jesus. You woke us up at 4 in the morning to worship Him. And every Friday night, we prepared for Sabbath, church together. Dapat lagi kang nakaredy na bago kang Sabado. Mama, I will follow what you have shown us. I will teach my children how you and Papa introduced us to Jesus. And I will keep the teachings of the Adventist faith.
Mama, I will see you again in the resurrection. I believe it is very near. And I will hug you and Papa tightly. I love you, Mama. Yan po ay mula sa kanyang apo, mula po kay Sister Annie. At gusto ko lang pong idagdag ang mga bagay na nag-iiwan ng legacy para po sa kanyang AM. Kailangan po ay nakaready na sila. At kapag nagbasa po sila ng morning watch, hindi pa po matatapos doon sa pagbabasa lamang. Kailangan po magbibigay po sila ng reflection kung ano po yung naintindihan nila sa kanilang binasa ng umagang iyon. At ito po ang isa sa hindi malilimutan ni Carol, ang mama po ni Carl at saka ni Gab. Na sabi po niya, hindi po niya malilimutan ang bagay na itinuro sa kanya ni Mama Aida sapagkat nung po siya ito na-recite niya sa school po nila ay meron pong ipaparecite sa kanila nakasaysayan ng isang tao at sinabi po niya yung kay Mama Aida at ang pinaturo po sa kanya na i-recite ay ang kwento ng buhay ni Mrs. Ellen G. White. At ito po ay kanyang itinuro at kailangan po na i-memorize ni Carol ang buhay ni Mrs. White. Ang hindi po niya makalimutan nang ito po ay kanyang ma-memorize na, kanya pong in-recite ito sa kanila eskwelahan, siya po ay nagkaroon ng pinakamataas na grade doon po sa ginawa niya yun. At yun po ang sabi ni Carol, hindi po niya malilimutan na tumatak sa kanyang puso't isipan kung paano magturo si Mama Aida. Gayun din po ang pagka po siya ay umaga, kailangan siya ang umagang gigising para po siya ay magpapiano. Sapagkat maliit pa po noon si Marisa, nasa 4 years old lang po siya. At kung kaya si Carol, ang lagi po niyang pinag-piano tuwing umaga. Pero yun po sa church kung saan po sila ay magsisimba. Ito po mga legacy ito, sabi ni Annie, hindi niya makakalimutan sa kanilang buhay. Sapagkat ito ang magpapatatag lalo ng kanilang pananampalataya as an Adventist. Mga kapatid, narito po ang buhay ni Mama Aida. Ang last encounter ko po kay Mama ay noong pong a week before po umalis si Annie papunta ng South Carolina. Ako po ay tinawag niya kasi ako po ay parang nagre-relieve po ako pagka wala po silang makuhang mag-aalaga kay mother. Ako po talaga yung nagpipresenta na, sige Annie, kung wala makuha ako na lang magbabantay kay Mama. So, noon pong a week before po umalis si Annie, nung ako pumuntang muli sa kanyang tahanan, nagulat po ako pagkita niya sa akin, tinawag niya po ako kasi hindi na po siya nakakasalita. Sabi niya, tinawag niya ako. Sabi ko, Mother, bakit? Namimiss mo na ba ako? Di ba yung isang araw lang nagkita tayo? Kinuha niyo po yung kamay ko, hinalikan niya, tapos inilapit niya yung kanyang ulo sa akin, at hinalikan niya po ako sa pisngi. Nagulat po ako, sabi ko, si Mama nagpapagilid. Then after lang po, siguro wala pang 2 weeks, yun nga po, tumawag na po si Shori, yung pang caretaker nila, kasama ko yung caregiver ni Mother. At yun nga po, yun ang last na pag-ano namin po kay Mother. Ganun pa man, makikita po natin sa pamagitan po ng mga tao dito ng pagto. Alam po dito po sa church, meron din po mga kaibigan si Mama Aida na meron po silang experience kung paano po nakasalamuhan nila si Mama Aida. So, yun lang po. At tayo po ay may pag-asa na sa kabila ng kamatayan, nakakahiwa-hiwalay. Subalit, sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon, kung tayo po ay magtatapat sa Kanya, muli po natin masisilayan ang ating minamahal na si Mama Aida. Maraming salamat po. Good afternoon to everybody. I am Gwendolyn Teresita Manalo Ramos Mordel. Ako po ang panganay na pamangkin ni Auntie Aida. And I'd like to represent the Andaya Manalo family here. And I'd like to share a few points as well. Alam niyo naman po, iba ko pag panganay na pamangkin, para rin po akong anak. Lahat po ng mga auntie and uncle ko ay nag-alaga sa akin.
Ipinaabot din po ng aking Auntie Sally and Uncle Mario who are in the US right now. They're not able to come here, but they send their warm regards to everybody and thanks everybody also for being with us in this period. So, malamang po, Aida ang ating tawag sa kanya, Auntie Aida, Ate Aida, pero ang tunay po niyang pangalan ay Eufrasia. Yun po ang binigay ng lolo at lola namin at nung bata po ako, naririnig kong tinatawag siyang Eufrasia ng lolo at lola ko pag may gustong sabihin, Eufrasia. Ngayon po, Aida na lang. And I got to look at it, what Eufrasia meant. And Eufrasia symbolized merriment, joy, positive things. So sabi ko, ganoon talaga si Auntie Aida. Bagay sa kanya yung pangalan niyang Eufrasia. And there are 3 things that I'd like to share about her being Eufrasia also. One is about her being a connector of the family. Pag yan po nasa Manila o pag umuwi po, lagi po yan dumadalaw. Lagi po siya sa pamilya at di po niya nakakalimutan ang kanyang pamilya sa Malinaw at Timonan, both from the Andaya and from the Manalo family. At yung nga po ang mga pamangkin niya sa Ramos side, as well as from the Manalo side, at dito rin po ang mga pinsan ko na dito sa Pilipinas, si Eptin Manalo Javier, si Isel Manalo Regalado, at yung oras na ito, sapagkat ngayon pala yung birthday ni Mama. Tapos ngayon din naman yung ating parang huling ang tawag sa Tagalog ay sa pag-alaala sa kanyang mga nagawang kabutihan. Ako po ang ang lolo ng kanyang great-granddaughter ni Ayla Iranista, anak po ni Marco. So si Nanay Aida ay akin na rin pong nanay. Ngayon pong hapon, sa dami ng ating pong pakinggang magagandang bagay, alam ko pong makapanghinaya na mawala ang kanyang magulang. No? Pero wala po tayong magagawa kasi ang lupang ito mayroon talagang itinakda. Nasabi sa Ecclesiastes 3, there is time for everything under the sun. Diba? Tanggap natin yun. May panahon ng pagsila, panahon talaga ng kamatayan. And that is because of sin. Sana walang ganong karanasan kung hindi nagkasana ang ating mga ninuno sa Eva at si Adan. Hindi naman natin masisi. Kasi una, wala naman siya. Sa atin naman pagkikita muli, wala nang sisihan. Kasi praising na sa Panginoon, mayroon kasing resurrection na mangyayari. Pero ang na ngayon, ang ating naranasan ay tao simula nung pumasok ang kasalanan. Ang sabi pa ay para daw runner, parang mananakbo. Ito, napakabibilis. So yun po yung nabanggit na sitwasyon ng buhay. Ang sabi ko, parang daw bulaklak. Sa umaga ay lumumukadkad, sa hapon ay nalalanta. Katulad daw naman ng batis, tumatakbo ng kabilis, pagdating sa dagat, nawala na mga si batis. So parang ganon. Pero ngayong hapon, ang nais ko pong i-share sa inyo ay 3 R. 3 R. 3 lang. Na nakita ko po sa Genesis at sila sa gitna at nabalik po ay nasa aklat po ng Revelation. Ang R ay returning. Genesis 3:19. Ito'y alam ni Rama. Pagkat yung palabasa. Kasi yan ay editor, di ba? Tapos ay secretary. Ay, may palabasa yan. Talagang yan ay hindi makakalampas yan. Genesis 3:19 na yan sa kaniyang mata. Nagsabi doon, sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lagok. Sapagkat sa alagok ka nagmula o kinuha, sa alagok ka uuwi. Alam kong sigurado akong nabasa yan ni nanay ng Mama Aida.
ang tao, kaya nga siya napaka masigasig, di ba? Little money, ang sabi doon sa mahirap, hindi naman ang buhay, hindi marangya. Pero nagsikap na ang kanyang pamana ay education sa kanyang mga anak, di ba? Kung sa mga ako, siguro sa kanya, yung kung kanila natuto ng magaling ng piano, kung naman ng piano ng kabilis-bilis ay ligit pa. Alam niyo po sa pag-aaral ko ng Bible as pastor, hindi ko po nakita na ang Diyos ay kumukuha ng buhay. Actually, He is a life giver. Nag-donate pa nga siya ng buhay, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos mangunguha siya ng buhay. Parang hindi katugma bilang nagsasakripisyo at nagbigay pa nga ng buhay na siya ay mangunguha. Ang hininga po natin sa diyan babalik sa Panginoon. It goes back to God naturally. So, huwag niyo pong pag-isipan na Diyos na mangunguha ng buhay. Sa tingin ko po hindi. Once na ibinigay niya, iyo talaga yan. Nakakita na kayo ng parents na bigay bawi. O, bibili ng Barbie. Bibigay doon sa bata. Pag nilalaro ng bata, nagagalit si mama. Kamahal-mahal anak niyan. Kaya gagawin, itataas doon sa estante. At pagtulog na si baby, si mama ang naglalaro ng Barbie. Napaka-unfair, di ba? Sa tingin ko, ang Panginoon hindi ganoon eh. Once na binigay ang buhay, i-enjoy mo yan to the fullest. That is yours. Tama? That is yours. Hindi niya ibibigay sa mga lumikid na mata. Hindi yan pupunta sa baka, sa lamok. Hindi eh. Sa iyo talaga yan. Babalik yan sa Panginoon. At pagdating ng resurrection morning, yung hiningang yun na umuwi ng pusa sa Diyos, kanya yun eh. Kay nanay yun eh. Kay mama Aida yun. Hindi pwedeng, anong tawag yan sa non-transferable. Yung breath ni nanay. Kay nanay talaga yun. Kanyang doon para sa kay nanay. Kaya mayroong pangako ng resurrection. So number 1 is returning. Number 2, resting. Ang sabi doon, siya ay mabubuhay. He will raise or rise. Ano ba ang term? Raise or rise? Parehas naman siguro yun. Ha? Raise in Christ or rising in Christ. So, nandun pa rin yung R. So, siya ay babangon. Siya ay mabubuhay na mag-uli. Nasa Thessalonians 4 po yan. Na there will sound a trumpet. Diba? Yung archangel ay mayroong shout, mayroong trumpet. At ang lahat ng nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Wow! Ang sarap naman na maging ganito. Mayroong pananampalatayang kagaya ni nanay. At ito yung kanyang pinangahawakan. Pati ng mga lahat ng kanyang kapamilya. Ng Manalo, Andaya, mayroon pang mga arpa ng aking rumblon, Ribadulia, name them. Lahat na nagmamahal at lahat ng Kristiyano na nag-serve sa Panginoon kagaya ni nanay ay mararanasan ang karanasan ito at ang pag-asa nito. Siyempre hindi po lahat ay mamamatay. May binanggit naman dapat ng buhay. Pero sa akin naman kasi wala naman dapat ng patay. Kasi pagdating niya, mabubuhay naman na. So lahat ay po, mayroong binuhay at mayroong hindi namatay. Ang kagandahan sa namatay, makakaranas ka ng resurrection. Pag hindi ka nakaranas ng kamatayan, wala kang experience ng resurrection. Tama? O, magbubuhayin ka, paibuhay ka na. Diba? So, yun ang naman. Kaya sabi ni Pablo, to die is gain. May pakinabang pala yung namatay din. Sapagkat una, humina ang resistensya. Pangalawa, yung katawan natin nag-deteriorate. Pangatlo, talagang yung ating hininga ay kinakapos na. Ako po ay 65 na sa Mayo, magre-retire na. Ako'y nagpa-ECG. May today ko pa. Mayroon pang isang stress. Tatlo yun eh. Sabi ng aking doktor, Pastor, ang puso niyo ay sinisinok. Sino ba ito? Gumagana. Ang puso niyo ay sinisinok. Kayo ba'y kasakit na hypertension? Wala ho. Kayo ba'y nahihingan? Wala po. Ano bang karanasan nyo? Ang karanasan ko, mula nung anak ako hanggang 63 years old, ay hindi pa ho ako na-hospital.
At hindi pa ako napunta ng Mercury Drug para pambili ng gamot ko. Nabili ako yung gamot na iba. Pero bakit ngayon nung ako nag-63 na dumaan na yung bakit ngayon may regular na ako sa Mercury Drug? May maintenance na po ako. Kasi yun daw puso ko yung nakakatakot. Sumisinok-sinok. 3 months kami nagamutan. Pagbalik ko, hindi ko nagbabago. Ang kulit ko ng puso nyo. Punta na ko kayo sa sanitaryo, sa inyong hospital, baka makilala ng sanitaryo yung puso nyo. Mga kapatid, natanda na kasi. Hindi po talaga natin maiwasan ang ating katawan ay nag-deteriorate. Ngunit, kung dumating man sa atin ang ganitong pagpapahinga, rest assured po na pagdating ng Panginoon, tayong lahat naman ay kanyang bubuhayin. Di ba? Kaya sabi, Pastor, ay kayo 60, kasi may humula po sa akin. Sabi, ang inyo pong buhay ay hanggang 60 lang. Binasa yung aking guhit-guhit na yun. Hanggang 60 lang po kayo. Sabi ko, salamat po. Pagbubutihin ko na hanggang 60. Ay, 65 na. Lumampas na. Pero sabi ng Pastor, ingatan mo yung puso mo. Kreditor yan. Kaya sinok na yan. Kasi naganon po, tapos may nanawit. Tapos may naganon ulit, mayroong mahabang pahinga. Sabi ko, sige ko, kung magpahinga naman yan ay sa Panginoon naman ang kanyang pahinga ay no problem. Ano po? Ang mahalaga ay nasa Panginoon tayo, katulad ni nanay. Isipin mo yung sinauna na kakanta ng Lord, in the morning, alas 5 talaga nagigising na yung pero ngayon, iwan po kung ganito ba. Sana mamana pa natin yung ano yung nanay. Na ganang oras talagang inuuna. Kaya nga, seek ye first siya eh. Di ba? Seek ye first the kingdom of God. At lahat na may dinagdagan sa kanya, may granddaughter na nga. Ay baka mayroong may ano ba? May great na nga eh. Ano kasunod ng great? Sa Tagalog po kasi may apong tunay. May apo sa tuhod. May apo sa talampakan. May apo sa kuko. May apo sa kalyo. Mayroon ko na kung ano ba yung pang... So doon sa magiging apo ng ating nanay Eda, kung saan man niyang great, sana'y huwag malimutan ang legacy. Nakakatuwang pag-aaral ng kanyang kasaysayan, siya po'y tapat na lingkod. So, luluha po tayo, pero iluha natin. Papahirin ng Panginoon yan ng pangako. At tayo maka-move on ha, mga kapong. Move on tayo at para mabis natin lalo ang pagdating ng Panginoon at si nanay ay atin po muling mahiyaya. Nanay, Aida, sa tatay, Abel, parehong A pa na yun. Pero mayroon kasi iyo, mayroong nandun yung kanyang magandang karakter. So, salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maging maligaya po tayo sa lahat ng nagmamahal kay Mama. Umasa po tayo na muli natin siyang makakapiling. Amen. Amen. It goes beyond the hardest song, and just me, you always have.
The ocean will and the skies, oh, watchman, the song, the queen every man has brought a train to our Lord on the path, the journey home, so of his wall, contain those husbands light is thine, O Lord, all rich and pure, all vast ever strong, yet shall performance just as a nature her song. The saints of heaven shall song. Victory, what we want,
Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng pag-asa. Salamat sa mga pagtuo tungkol sa kabutihan ng minamahal naming magulang, si Nanay Aida. Salamat po at magpapatuloy po kami ng paglilingkod at ng pagtatapat sapagkat amin pong sinasampalatayanan na pagdating ng resurrection morning ay amin pong makikita muli ang aming minamahal na magulang. Kaya tulungan kami na matiling nag-aalab ang aming pananampalataya at paglilingkod. At kami maging mabuti rin sa aming mga kapwa at kami maging daluyan ng pagpapala. Amin po sineselebrate ang kanyang birthday. Ngayon, bagamat siya ay wala ng buhay. Ngunit salamat sa mga alaala sa kanyang kabutihan. At kami po magsasalo-salo sa pagkain na inihanda ng family Ibadulia at ng buong pamilya. Pagpalain po ang mga pagkain ito, maging kalakasan po namin kalusugan habang mag-share pa rin po kami ng magandang mga testimonies. Salamat po sa iyong pagdinig sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Sige, sige. This is on behalf of Annie Regadulia Me. She prepared this acknowledgement and allowed me to read it for her. Our hearts are overflowing with gratitude for everyone who stood by us and our beloved Mama during such a challenging time. It is hard to put into words how much your support means, especially when I was struggling to find someone to care for her. To my dear friend Connie, your selfless love and unwavering dedication, you're a beacon of light. You stepped up without hesitation, putting everything